Paano nababago ng pasasalamat ang iyong buhay? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kung gusto mong lumipat mula sa isang buhay na puno ng stress tungo sa isang buhay na puno ng kagalakan, magsimula kang maging mapagpasalamat. At tigilan ang pagrereklamo. Ayon sa mga pag-aaral, kapag nagpapasalamat ka, may mga chemical na nilalabas ang utak mo. Dopamine, serotonin, at oxytocin na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan. Ang pagiging mapagpasalamat ay pwede mong simulan agad paggising mo. Bago ka pa bumangon sa kama, maglista ka na ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Halimbawa, sabihin mo, Panginoon, nagpapasalamat ako sa hangin. Nagpapasalamat ako sa higaan ko. Nagpapasalamat ako na hindi ako nanganganib. Kahit nahihirapan ka mag-isip ng ipagpapasalamat, ang simpleng pag-try mong maglista ng pasasalamat ay nakakapagpabago na ng takbo ng utak mo. Sabi po sa Bible, in everything you do, stay away from complaining and arguing. Philippians 2 verse 14 ng The Living Bible. Kapag nagrereklamo ka tungkol sa isang bagay, paano ka natutulungan nito? Kapag nagrereklamo ka sa panahon, mababago ba nito ang panahon? Kapag nagrereklamo ka sa itsura mo, mababago ba nito ang itsura mo? Kapag nagrereklamo ka tungkol sa asawa mo, mga anak mo o trabaho mo, may nababago ba sa mga iyon? Ang pagrereklamo ay sayang lang ng oras. Ang pagrereklamo ay parang nagmumukmok ka lang nang wala namang ginagawa para ayusin ang sitwasyon. Wala itong silbi. Hindi ka nito mapapabuti. Ang gusto ni Lord ay ang buhay mo ay mag-overflow with joy and thanksgiving for all He has done. Colossians 2 verse 7 ng The Living Bible. Minsan may nagsabi sa akin, alam mo, gusto ko lang naman malaman ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang gusto ni Lord na gawin ko sa relasyon ko? Ano ba ang gusto niya para sa karir ko, sa school ko? Sabi po sa Bible, always be thankful, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. Mula po yan sa 1 Thessalonians 5 verse 18 ng The Living Bible. Bakit ka tuturuan ng Diyos ng susunod na hakbang kung hindi mo pa nagagawa ang unang hakbang? Kung gusto mong malaman ang kalooban niya kung sino ang dapat mong pakasalan, uunahin niya na gawin mo muna ang unang step. Lagi kang magpasalamat. Bago niya ituro ang step 2, step 3 at iba pa. Kung gusto mong mabuhay ng isang overflowing life kaysa sa overwhelming life, tigilan mo ang pagrereklamo at simulan mo ang pagiging mapagpasalamat. Think about this. What is one thing you wouldn't change about today? Add it to your gratitude list. Anong isang bagay ngayon na ayaw mong baguhin? Isama mo ito sa mga gratitude list mo, sa mga pinagpapasalamat mo. Pangalawa, when you are tempted to complain this week, think about a specific way God has been good to you. What difference do you think it will make? Kapag natutokso kang magreklamo ngayon linggo,
Isipin mo ang isang tiyak na paraan na naging mabuti siya. Mabuti ang Diyos. Ano kaya ang epekto nito sa iyo? At ang panghuli, think about this. Who in your life are you grateful for? And what is one way you can show them how you feel? Sino sa buhay mo ang talagang ipinagpapasalamat mo? Ano isang paraan para maipakita mo sa kanila ang nararamdaman mo? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.